Isa pong nakakagulat na balita ang lumitaw kamakailan tungkol po sa mga malalaking bangko sa United States. Ayon po sa ilang kilalang crypto investors at venture capitalist mula po sa A16Z, isang bagong hakbang daw ang ginagawa ng mga bangko na layuning ipitin, pahinain at pigilan ang pag-unlad or development ng mga kumpanyang konektado sa crypto at saka fintech. Tinatawag nila ito ngayon bilang Operation Choke Point 3.0. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng bagong operasyon na ito. Bakit pinupuntirya ng mga malalaking bangko gaya po ng JP Morgan ang mga kumpanyang crypto. Kaya maliban dyan, ay alamin din natin ang epekto nito sa mga kilalang apps gaya po ni Coinbase, Robinhood at si Venmo. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng Operation Choke Point 3.0. Ang terminong ito ay galing po mismo sa mga partners ng Andreessen Horowitz o mas kilala bilang A16Z. Isa itong venture capital firm na kilala sa malalaking investment dito sa mundo ng crypto. Ayon po sa kanila, matapos ang Operation Choke Point 2.0 na isinagawa noong administrasyon ni dating Pangulong Joe Biden, ay may panibagong hakbang na naman daw na ginagawa ngayon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na po gobyerno ang may direktang galaw kundi ang mga malalaking bangko mismo. Dito po sa Operation Choke Point 3.0 ay sinasabi nilang ginagamit ng mga bangko ang mataas na bayarin or excessive banking fees bilang panibagong paraan para ipitin ang mga kumpanyang konektado sa crypto. Ngayon ay paano po ginagawa ng mga bangko ang pagpigil sa crypto? Ayon po sa mga eksperto mula sa A16Z gaya ni James Da Costa, Alex Ramp Bell, Angela Strange at saka David Haber, ay pinipilit daw ng mga bangko na pahirapan ang mga fintech at saka crypto companies sa pamamagitan ng sobrang taas na bayad para makuha ang banking data, maglipat ng pera at gamitin ang mga serbisyo ng bangko. Pinangalanan mismo ng A16Z ang JP Morgan bilang pangunahing gumagawa nito. Isa po sa mga kontrobersyal na hakbang ng JP Morgan ay ang pagbago ng kanilang fee structure para sa mga data aggregators. Ang mga aggregators na ito ang ginagamit ng mga apps gaya ni Coinbase, Robinhood at Venmo para makakonekta sa bank accounts ng kanilang mga users. Kapag sobrang taas ang bayad para lang makuha ang data, tiyak na tataas po ang operational cost ng mga crypto apps. At kung tataas po ang gastos ng mga ito, tayo mismong mga users at investors ang maaapektuhan. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa mga crypto exchanges at saka apps gaya ni Coinbase? Malaki po ang epekto nito kay Coinbase, Venmo, Robinhood at maging iba pang mga apps na umaasa po sa real-time access sa banking systems. Kapag pinahirapan po sila ng mga bangko, maaari silang mawalan ng kakayahan na makapagbigay ng mabilis, mura at saka reliable na serbisyo. Kung hindi po ito maaagapan, maaaring humina po ang operasyon ng mga crypto exchanges na ito at magdulot ng pagkaantala o pagbagsak sa ilang bahagi ng crypto ecosystem. Isa pong halimbawa ay ang naging karanasan ng Gemini Exchange. Ayon po kay Tyler Winklevoss, siya po ang co-founder ng Gemini, ay tinanggihan umano ng JP Morgan ang re-onboarding process nila matapos po siyang maglabas ng kanyang opinyon laban sa bagong patakaran ng bangko tungkol po sa data access. Ibig sabihin ay hindi lang ito tungkol sa bayarin, kundi sa mismong political o financial bias ng mga malalaking bangko laban sa crypto.
Sunod na katanungan ay bakit po tinawag itong anti-competitive at saka rent-seeking? Ayan. Maraming eksperto ang nagsasabing hindi makatarungan ang ginagawa ng mga bangko. Tinatawag nila itong competitive behavior o yung sadyang panggigipit sa mga kalaban sa industriya. Hindi rin ito simpleng pagnegosyo lamang. Para sa marami ay isa itong rent-seeking o yung pagtanggap ng kita hindi dahil sa serbisyo kundi dahil sa pagpapahirap at pagsasamantala sa mga kakompetensya. Ang mas nakakaalarma pa rito ay ginagawa ito ng mga bangko nang hindi malinaw ang batas na sinusuway nila. Sa halip na formal na regulasyon, ginagamit po nila ang impluensya at kanilang kontrol sa sistema para hadlangan ang innovation. Ngayon ay ano naman po ang reaksyon ng mga personalidad sa crypto gaya po ni Ginoong David Schwartz ng Ripple. Ayon po kay Ginoong David Schwartz, ang CTO ng Ripple ay ito raw ay isang uri ng indirect regulation na walang due process. Tinawag niya itong despicable evil dahil ginagawa ito sa likod ng publiko. Hindi raw ito dumadaan sa korte o malinaw na legal na proseso pero may direktang epekto sa ekonomiya at sa ating karapatan. Para po kay Ginoong Schwartz, ito ay dapat nang itigil at ilagay sa dustbin of history. Ibig sabihin ay itapon at kalimutan na. At bilang panghuling katanungan ay may pag-asa pa bang mabago ito sa ilalim ng bagong administrasyon ni Pangulong Donald Trump? Ngayon si Pangulong Donald Trump ang muling naging presidente ng Amerika ay may pagbabago raw na nagaganap. Sa kanyang administrasyon ay inilaunch ang tinatawag pong Golden Age of Crypto Report na naglalaman ng mga recommendation para palawakin ang paggamit ng crypto. May grupo rin sila na tinatawag na Digital Assets Working Group na layunin ay i-bridge o paglapitin ang traditional na banking system at ang mundo ng cryptocurrency. Ayon po sa mga ulat ay nagiging mas bukas na ang mga institusyon ng gobyerno sa posibilidad ng institutional investment sa crypto. Posible pong bumalik ang tiwala ng Wall Street sa crypto kung tuloy-tuloy po ang support ng administration. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang mga ganitong galaw sa bansang Amerika ay may direktang epekto po ito sa market kung saan po tayo nakikipag-trade. Kapag patuloy po ang panggigipit ng mga malalaking bangko sa mga apps gaya po ni Coinbase or Gemini, maaaring bumagal po ang adoption ng crypto at lumakas ang FUD or takot sa market. Kapag nangyari ito ay bababa po ang presyo ng ilang crypto assets. Baka biglang bumagsak po si Bitcoin, si Ethereum, or si XRP kung mawalan ng tiwala ang mga institution. At sa kabilang banda, kung magtagumpay naman ang bagong administrasyon ni Pangulong Trump na suportahan ang crypto, maaaring ito ang maging simula ng panibagong bull market. At bilang panghuli, para sa akin, ang Operation Choke Point 3.0 ay isang malinaw na babala sa ating lahat. Pinapakita po nito na kahit gaano pa kalaki ang potensyal ng crypto, may mga makapangyarihang grupo na handang gumawa ng paraan para mapanatili ang kanilang kontrol sa sistema. Pero hindi rin ito dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Ang industriya po ng crypto ay likas na resilient. Maraming beses na itong sinubok pero patuloy pa rin na ito ay lumalaban. Ang mahalaga po ay maging mapagmatsyag po tayo, maging updated sa mga ganitong balita at huwag po tayong basta-basta maniwala sa hype or takot. Ang tunay na investor ay laging handa sa kahit anong galaw ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.